Kakatiwalaan ng mas maraming Pilipino. ABS-CBN News and Current Affairs. Sa ulo ng mga nagpapagang balita. Ika-25 anibersaryo ng EDSA, ipinagdiwang sa buong bansa. Pangulong Aquino nagpalutsada sa Nining Marcos at Administrasyong Arroyo. May mga nanlimas sa kapan ng bayan. At 25 Pinoy na bihag na rebelding grupo sa Libya, hindi pa rin makalabas sa gusali ng kanilang kumpanya. Exclusive! 22 construction workers pistulang hostage din sa Libya. Ang kanilang kondisyon ngayon, alamin! Exclusive! Unang Pinoy sa Libya na nakabalayan ng ABS-CBN. Nakarating na sa Germany kasama ang 2 pang OFW. Malaking pagtaas sa presyo ng gasolina at diesel sa salubong sa mga motorista sa sumunod na linggo. Kinatayang 1 bilyong pisong halaga ng Cebu nasabat sa rate sa isang townhouse sa San Juan. Pinoy sa Amerika nakatulang mapulong dahil sa ginawang kalaswaan sa inumin ng babaeng kaopisina. At Sara Geronimo inaming malubhaw na saktan sa naging nobyong si Rachel Cruz. Ang panig ng girlfriend ngayon ni Rayber na si Christine Reyes, alamin! Ba't na maglilingkod? Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Libo-libong rallyista nagtipon sa People Power Monument para iprotesta ang pagkakaso kay Senador Dante Marcoleta ng plunder. Maraming motorista at pasahero na perwisyo matapos magkabuhol-buhol ang trapiko dahil sa rally. Ilang pangunahing kalsada pinarahan. Busway, hinarangan. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ipinagpaliban ng ilang pangunahing aktibidad, seguridad sa paligid ng Malacanang, pantay sarado. Exclusive! Grade 10 na estudyante patay matapos saksakin sa lieg ng kanya umanong amain. Ina at kanyang 3 anak na minor de edad natagpuang patay sa loob ng kanilang bahay sa Zamboanga del Sur. 85 pesos na aumento sa arawang sahod ng minimum wage earners sa Metro Manila, aprobado na, pero ilang grupo ng mga manggagawa dismayado. Mainit na suporta, sumambulak kina Coco Martin at Catherine Bernardo sa Pampanga. Live mula sa ABS-CBN News Center Manila, ito ang TV Patrol! Month later for the chemistry reads, I was really nervous. But as soon as I went in, it was fine. I loved Millie from the second that I met her. I don't have too many moments like you're going to look in the mirror and you're going to be something that you read when you were a kid. So then you're just allowed to play and be that character. Unapologetically, just be raw and wild. Feels great. Sa pagbabalik ng TV Patrol, daloy ng trapiko sa paligid ng EDSA People Power Monument na paralisa dahil sa biglaang rally. Grade 10 na estudyante patay matapos saksakin sa liig. Janine Gutierrez,
bakit naingganyong pasukin ang mundo ng loyalty testers? Abangan ng iba pa mga nagpapagambalita sa pagbabalik ng TV Patrol! Pamilya ng mga NARS na natrap sa lumang building sa New Zealand, dismayado pa rin sa DFA. Congressman Ronald Singson nagsimula na ng kanyang unang araw sa kulungan sa Hong Kong. Malaking pagtaas sa President diesel at gasolina nakambas sa susunod na linggo. At Sarah Geronimo, inamin ang matinding sakit na dinanas mula sa naging nobyong si Raver Cruz. Nagpapaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol! Kaya naman natuwa siyang nakasama din ang dalawang babaeng anak nang makita sa pambihirang pagkakataon ang kanyang mga idolo. Susunod, Janine Gutierrez at Jericho Rosales, paano pinaghandaan ang bagong seryeng The Loyalty Game? Yan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol! At susunod, DFA inaming nagpupumahog na sa paglipas ng mga OFW sa Libya. Ahay na ginawang mini Cebu Laboratory, listado. 3 arestado. Isang miyembro ng Ascals bilang kakaraba ang alok na maglaro sa Indonesian Pro Football Team. Aalis na kaya ang player na ito sa pupunan? At Janice de Belen may mensahe sa dating asawang si Jarvis Prada na malapit ng ikasal. Alamin sa pagbabalik ng TV